Nakataas pa rin po ang signal number 4 sa ilang bahagi ng Ilocos Sur dahil sa bagyong Emong. Kaugnay po niyan, makakausap natin ngayong umaga via Zoom si Ilocos Sur PDRRMO Head Ron Arquelada. Sir Ron, good morning po. Naimbaga-bigat. Good morning po, sir. And sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa programang ito, good morning po sa ating lahat. Sir Ron, salamat po sa oras ninyo. Una po sa lahat, kamusta po kamusta na ang lagay ng panahon diyan sa norte po sa Ilocos? Yes, dito po sa Ilocos, sir, actually kaka-start na nararamdaman namin yung malalakas na pagulan ng paghangin or strong winds dito. And as of now, sir, may mga nag-preemptive evacuate naman tayo mula pa nung kahapon na may recorded na tayong 746 families na nasa evacuation center and or equivalent to 2,190. So far, sir, kaka-start pa lang, may mga nagtumbahang kayo na dito sa may 2nd District malapit sa La Union, wherein yung National Highway ay not passable for now dahil nga sa natumbang punong kahoy sa National Highway. Nabanggit nyo nga po na mahigit 700 na pamilya o equivalent to mahigit 2,000 na individual na nailikas nyo. Tama po, no, Sir Ron? Posible po bang Yes po, sir. Sir Ron, posible bang mag-landfall dyan, yung si Bagyong Emong? At kamusta po yung paghahanda ninyo ng Ilocos Sur kay Bagyong Emong? At sa tinitingnan nyo po, anong mga lugar ang posibleng pinakatatamaan ni Bagyong Emong? Yes, sir. Kung titignan natin yung forecast track ng Pag-asa, possible na mag-second landfall itong bagyo dito sa may Ilocos Sur. And yung binabantayan po namin ay ang buong Ilocos Sur talaga yung binabantayan namin. Kasi, sir, kung titignan na mo yung mapa ng Ilocos Sur ay nahati sa dalawa, yung isa upland municipalities which is risk for landslide, while yung sa bandang west naman ay storm surge and flooding, risk for flooding naman. So kaya buong Ilocos Sur talaga yung binabantayan po namin. Sir Ron, nagbabala rin po ang Pag-asa tungkol sa storm surge o daluyong. Kamusta po yung syempre mga malapit po sa tubig, dun sa coastal areas dahil posible pag nag-storm surge talagang matatamaan po yung mga nasa coastal areas? Yeah, yan talaga yung ini-expect namin dito na worst case scenario dito, sir, dahil sa Bagyong Emong. Kaya mula pa kahapon ay naglabas ng advisory si Governor Jerry Singson dito sa Ilocos Sur na mag-preemptive, lalo pinaka-priority namin yung mga coastal barangays and municipalities dito sa Ilocos Sur. And lahat naman ng mga coastal municipalities ay nag-comply, kaya madami tayong nag-preemptive evacuate. Sir Ron, huli na lang po, yung panawagan niyo po sa mga residente sa Ilocos Sur, mga kapatid po nating talagang naapektuhan ng bagyo, lalo na po sa area ninyo sa Ilocos Sur. Yes, sa mga kaprobinsyahan po namin dito sa Ilocos Sur, paparating pa lang po yung bagyo. So expect natin na yung malalakas pa na hangin and ulan dito. Kaya please, wag nang lumabas dahil nagsisimula na yung malalakas. Wag nang lumabas, manatili na lang sa bahay ninyo and keep safe and agreedam tayo sa probinsyahan. Sir Ron, marami pong salamat muli sa oras ninyo. Good morning po, sir. At mag-iingat po kayo dyan. Tapos Ilocos Sur PDRRMO Head Ron Arquelada. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.